Sandali lang kapatid. Opo, ikaw na nanonood ngayon. May tanong ako sa'yo. Anong gagawin mo when the sky suddenly tears open? When the world freezes in terror? And the light brighter than the sun descends from heaven? Hindi po ito katulad ng napapanood natin sa mga movies. Lalong hindi rin ito kwento o haka-haka lang. This is the next global event na darating sa mundo. Na maganap. The second coming of our Lord Jesus Christ. And today, I will take you through every detail revealed by Scripture, the Word of God. Malinaw, diretso at pawang katotohanan na mula mismo sa Biblia. I'll give you 10 things na magaganap na nakasulat sa Biblia. First, Jesus promised His return. Literal, visible, globally. Dahil sabi niya nga sa John chapter 14 verse 3, at kapag naipaghanda ko ng kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makipiling ko kung saan ako naroroon. Jesus Himself said it. Hindi po anghel na nagsabi nito. Hindi rin propeta. At lalong hindi pastor, kundi ang Panginoong Hesus po mismo. At mababasa nga natin sa Acts chapter 1 verse 11, itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Sabi dito, kung paanong umakyat siya sa langit ay ganoon din ang kanyang pagbabalik. Visible, bodily, rising into the clouds and descending through the clouds. Literal, physical, and real. Pangalawa, His coming will be seen by the entire world. Mababasa natin sa Revelation chapter 1 verse 7, tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga sumibat sa kanyang tagiliran. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Ganun nga mangyayari. Amen. Every eye will see Him. Hindi lang mga Christians, hindi lang mga believers, hindi lang mga Israelites, kundi buong mundo. Sabi dito, every eye, including those who rejected Him. Imagine the entire sky lighting up with overwhelming glory. All nations, all people, all gazing at the same moment. Pangatlo, the sky will rip open. Mababasa natin sa Revelation chapter 6 verse 14, naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ng mga bundok at mga pulo. Isipin mo yung kapatid, the atmosphere tearing apart, revealing the blazing glory of heaven itself. This is the unveiling of the King of Kings. Pangapat, a loud command, archangel's voice, and the trumpet of God. Sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay buhayin muli. Tatlong signals na maririnig ng buong planeta, the shout of the King, a royal command, the voice of archangel announcing His arrival, and the trumpet of God, divine alarm, heard globally. No one will miss this. No one can ignore it. Panglima, the resurrection of the dead in Christ. Nabanggit din sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Sabi din, ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Ang mga namatay na believers mula sa lahi ni Abraham, mga apostol, hanggang sa mga kanununuan natin, babangon silang muli. Not ghost resurrection, not spiritual resurrection, but bodily resurrection. Glorified, perfect, and immortal bodies. Mababasa nga natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 52. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin, di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Malinaw, the dead will be raised imperishable and bodies designed for eternity. Pang-anim, the transformation of living believers.
Mabasa natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 53, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang mga katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. We will not all die, but we all be changed the twinkling of an eye. Believers still alive at Jesus' return. Their bodies will instantly transform into one blink. From mortal to immortal, from weak to glorious, from temporary to eternal. No more sickness, no more pain, no more death. Ang 7, believers meet Jesus in the air. Mababasa natin sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, pagkatapos tayo namang mga buhay pa ay natitira, titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. We will be caught up to meet the Lord in the air. This is the great reunion of all believers, past and present, will gather together to meet Jesus above the earth. A miracle that only God can do. Ang 8, the wicked will mourn and panic. Mabasa natin sa Matthew chapter 24 verse 30, sabi dito, pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. All peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man. At bakit daw magdadalamhati? Because the judge has arrived. Sabi nga sa Revelations chapter 6 verse 15 to 17, nagtago sa mga yungib na bato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang mga pangyarihan, at lahat ng tao, alipin man o malaya. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan ninyo kami para makubli kami sa mukha ng nakaupo sa trono at makaiwas sa puot ng kordero, sapagkat dumarating na ang malagim na araw ng pagbubukas nila ng kanilang puot, at sino ang makatatagal? They hide and saying, hide us from the face of Him. The world will collapse in fear, screaming, trembling, and hiding, because they finally realize that Jesus is real, holy, and unstoppable. Ang 9, Jesus will destroy evil with His word. Mabasa sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 8, mahahayag na ang suwail, ngunit pagdating ng Panginoong Hesus, papatayin niya ang suwail sa pamamagitan lamang ng pag-ihip at pupuksain niya ito sa pamamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. The Lord Jesus will destroy them with the breath of His mouth. Hindi kailangan ng espada o tabak. Hindi kailangan ng hukbo. Dahil isang salita lamang ng Panginoong Hesus, the armies of darkness collapse. Ang 10, Jesus will establish His kingdom of earth. Mababasa natin sa Revelations 11:15, hinipa ng 3 anghel ang kanyang trompeta at mula sa langit ay may malalakas na tinig na nagsabi, ang paghahari ng sanlibutan ay inilipat na kay Kristo na ating Panginoon. Maghahari siya magpakailanman. The kingdoms of His world have become the kingdom of our Lord Jesus. At ito ang simula ng millennial kingdom with perfect justice, perfect peace, perfect leadership. Jesus reigning as King. Wala nang corruption, wala nang injustice, wala nang oppression. Ito ang araw ng tunay na kapayapaan. Kaya kapatid, darating ang araw na ang mundong ito ay titigil. Ang tibok ng puso ng buong planeta ay sisikip. And all eyes will rise to the heavens because the King of Kings has returned. Pero pakinggan mo to kapatid. On that day, wala nang makapagsasabi ng, Lord, wait lang. Lord, sandali lang po. Lord, baka pwedeng next time na. Lord, baka may chance pa para magsisi at magbago. Dahil wala na. Wala nang next time. Wala nang extension. Wala nang second chance pag dumating ang araw na yon. Because when Jesus returns, the time of grace turn into the time of judgment. Ang araw ng paghuhukom. Kaya ngayon pa lang kapatid, habang humihinga ka pa, habang bukas pa ang pinto ng langit para sa iyo, habang binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Panginoon, kilalanin mo siya. Not just a religious figure, not just historical man, but as your God, your Lord, your King, and your Savior. Remember this kapatid, Jesus came once to save us, and He will come again to reign. And the only safe place on that day is in His arms. Ang tanong kapatid, handa ka na ba sa Kanyang pagbabalik? Kung hindi pa, you can come to Him today. He is waiting for you kapatid. So call Him, talk to Him, repent now,
Amen?